paano magka-insurance sa mga OFW? Kasi 'di ba bawal sila kumuha kung nasa ibang bansa pa sila. Kailangan nandito sila sa Pilipinas bago tayo makapag-avail yung mga agents. So ako, paano ko ba yung ginagawa? Especially yung insurance sa mga investment o yung DUL, paano ba yung discard na ginagawa ko para makapagsimula silang mag-invest? Itong i-share ko sa inyo, hindi to illegal So bago ko i-share, gusto ko malaman ninyo yung pinagkaiba ng policy owner, insured at beneficiary. Policy owner, sila yung owner ng contract, sila yung may-ari ng kontrata, sila yung may-ari ng policy. Insured naman, sa kanila nakadepende yung kontrata. Halimbawa, life insurance. Kapag namatay si insured, doon may makiklaim na pera. Kapag nagkasakit si insured, kapag health insurance naman yung pinag-uusapan natin, doon makakapag-claim ng pera. So, kumbaga, yung mahal din ng premium, yung taas ng coverage, nakadepende din sa age ng insured. Kadalasan kasi napag-iisa to dahil minsan parehas lang yung policy owner at insured. Pero may mga instances kasi na hindi parehas ang policy owner at insured. Example, pag minor de edad si insured, ganyan. Siyempre, dahil minor de edad siya, 18 years old pa lang siya and below, hindi siya pwedeng pumirma ng kontrata, hindi siya pwedeng maging owner ng isang contract o ng isang policy. So, ang nangyayari, kung gusto mong i-insure halimbawa si baby, ang magiging probably na magiging policy owner nun is yung parent. So, ayun. And then yung beneficiary naman. So, ano naman yung beneficiary? Sila yung makakatanggap ng pera. So, sa life insurance, sila yung makakatanggap ng pera if si insured ay namatay kapag beneficiary sila nun. So, halimbawa, breadwinner, ang ginawang beneficiary ay yung family. O kaya magulang ka, ginawang beneficiary, anak mo. So, if kinuha ka ni Lord, yung parent is may makukuha pera si beneficiary. So, ito na nga, super important nung dalawang uri ng beneficiary. Una, revocable and irrevocable beneficiary. So, anong pinagkaiba nila? Sa revocable beneficiary, meaning nun, yung policy owner, yung may-ari ng kontra, pwede siyang gumawa ng changes dun sa policy. Halimbawa, papalitan niya yung beneficiary, o kaya magwi-withdraw siya sa investment, o kung ano pa. So, yung policy owner, pwede niyang gawin yung mga changes na yun without asking permission doon sa beneficiary. So, revocable siya. Wala pakialam doon sa kung gusto ba ng beneficiary yung gagawin ng policy owner. Which is opposite doon sa mga irrevocable beneficiary. Sa irrevocable kasi, kapag yung policy owner, sabi natin, magpapalit sila ng beneficiary, kaya magwi-withdraw, makakapag-withdraw siya kapag may permission ng irrevocable beneficiary o may pirma niya. Meaning, kapag magkakaroon nga ng withdrawal o changes sa policy, kailangan ng dalawang permission yung policy owner tsaka yung irrevocable beneficiary. So parang joint account lang na, 'di ba, dalawa kayo, kailangan may pirma bago kayo makapag-withdraw. So eto na, paano ko siya ginagawa for OFW to legally avail the policy? Sa Pilipinas kasi, bawal maging policy owner o maging insured yung mga taong OFW, yung mga taong nasa ibang bansa. Kailangan nasa Pilipinas pa sila bago sila maging makakuha ng plan na sila yung policy owner tsaka sila dito insured. So, ito na nga. Paano pag yung OFW na yun? Gusto niya na mag-start kasi nga lang, matagal pa siya uwi sa Pilipinas. Gusto niya na magsimula right now. So, ito yung option na ginagawa ko for them to legally avail the policy. Ulit no, din na lang sabihin. So, ganito yung ginagawa ko. So, tatanungin ko sino ba yung kakilala nila dito sa Pilipinas, mapagkakatiwalaan nila na pwedeng maging owner at insured ng policy. So, pwedeng magulang nila, pwede naman yung anak nila kung sakaling hindi pa minor, no? O nasa legal age na. So, ayan, halimbawa, insurance sa mga investment. So, makapagsimula na sila ng investment, pero ang policy owner ay yung, sa example lang natin yung nasa legal age na anak. So yung policy owner, tsaka insured, pero yung beneficiary is yung nasa ibang bansa, yung OFW na mag-a-avail sana sa'yo. At ang gagawin mo sa kanya, ilalagay mo siya as irrevocable beneficiary. So, in that case, parang policy owner na rin yung OFW. And since di naman bawal na maging beneficiary yung mga tao na nasa ibang bansa, so parang you legally avail the policy na. So yun, ang galing, di ba? So kung may mga tanong ka about insurance o kung nagustuhan mo mga ganitong content, alam mo na gagawin mo.